see. Bye kasi tayo mamaya. Social. Solo natin. Si Jonah muna. Kaya na yan niya. Oh, mag-swimming tayo. Ikaw, Dad. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Morning, buenos dias po sir. Dito na po tayo sa Lagun. Saan lugar to? Santa Cruz Island po, sir. Akala ko Thailand. Mapunit ang short. Ang village ng Lagun. So, ito po yung lagoon dito sa Santa Cruz Island. Entrance ng Lagun. Entrance, wala pa tayo sa lagoon. Entrance pa lang pala to ng lagoon dito sa Santa Cruz Island. Dito po yan sa Zamboanga City. Bale, wala na pong ibang labasan dito sir. Ito lang. Ito yung papasok palabas. Apo, dito lang. Yung entrance pati exit. Pati exit dito rin. Basta ganito na yung current sir, going pa low tide na to sir. Pa low tide na. Palabas na yung current. Pag So- high tide papasok ulit. Oh, I see. So, pa low tide daw po ito. Okay, good morning to each and everyone. Mabuhay, buenos dias, good morning. Buenos Ako po si dias. Noraisa Jainula. Ako po ang inyong tour guide ngayon. So you can call me po Ate Nor. So sa mga paddler po natin, they the one who brought us in this our tour. So we are very grateful to our paddler because they strive hard to work for their family. And some of them are students doing this kind of work. So the community is a Samabangingi Ethnologistic Group. So we're getting in the lagoon entrance. Ang sukat ng lagoon entrance is more than 180 hectare. But less than 1/4 lang po yung pwede natin daanan or puntahan. Kasi kung lilibutin po natin yan lahat, baka abutin po tayo dito ng dilim. So we brought by the identification of the eco-tour route na ina-identify within the area, the exactly reason why we have to transfer the bigger boat dito sa smaller boat. Ang Yellow Boat Foundation ay dinonate po ni Dr. Anton Lim at Miss Gina Lopez under of ABS-CBN. So naka-flatboat po tayo para at least kung may tour na gagawin dito sa loob ng lagoon, hindi po naglalakad yung mga turista. Because the presence of the seagrasses indicate the presence of the stonefish. At hindi po natin yung pwede baliwalain, yung stonefish. At may na-identify rin po tayo na migratory bird na hindi po pwede istorbohin. So sila po yung taga-iba-ibang bansa na dumadaan lang po dito sa Great Santa Cruz Island. So then, welcome po sila dito sa Great Santa Cruz Island. So nakikita po natin yung sa ibaba, yan po yung mga seagrasses. So nakikita po natin kung gaano kalinaw yung dagat, ganun din po kadumi yung seagrasses natin. Dahil isa rin po sila nagpi-filter sa mga dumi dito sa loob ng lagoon area. So we have to stop within the area because we have a different shade of the bakawan babae at bakawan lalaki. So dito po, malalaman natin yung bakawan babae at bakawan lalaki. So for the female mangrove, makikita po natin yung leaves niya broader at malapad. So sa flower distribution, paramihan po yung sa babaeng bakawan. So sa lalaki naman po, makikita po natin yung leaves niya mahaba at pointy. So yung flowers niya po, dalawa lang yung sa lalaking bakawan. Sa flower po, once is matured, it will now called a propagule. So ito na po yung propagule, yung bunga ng ating bakawan. So
So for the propagule, they uses invisible force in nature called gravity to be produced. Given the chances, madidetach po yung crown niya sa kanyang stem. So the first pointy is the first leaves of the bakawan. So ito na po yung ready to planting. So for the planting here in Santa Cruz Island, prohibited na po siya. Because we already covered the entire area kung saan pwede tayo magplanting. So kung makikita po natin, among that side, lahat yan ay bakawan ng babae yan lahat. So dito makikita po natin yung bakawan lalaki yan lahat. Pero po ito pinagsama, yung babae at yung lalaki. So ito po yung tinatawag namin dito sa Great Santa Cruz Island, ang bakawan na may forever. Yes. So yung bakawan forever po natin, nag-iisa po yan dito sa Lagoon area. So, may explanation din po naman yan. Kasi yung propagule po natin, pag matured na marupok po to siya. So, hulog ng hulog po talaga yung propagule po natin. Siguro, yung propagule ng forever po natin, at that time, during high tide, nahulog yung propagule po natin. At hindi po siya tumama sa smooth spot. So, it will flow. So, nadala po siya ng current at naabutan ng low tide. At doon po siya tumusok at tinadhana. Yes. Story talaga. Gusto mo bang maging ano? Gusto mo maging bakawan? Para forever. Forever. Kaso dito ko titira. Lulutang na. So, yung bakawan po natin, nagbibigay ng 1 ton efficiency product. Equivalent 1,000 kilogram. So, napapansin po natin yung mga roots na yan, yung mga ugat niya na walang direksyon. So, yan po yung nagsisilbing nursery ng mga small species po natin. Tulad ng mga prawn, yung mga crabs, at yung mga fish po. So, dyan po sila nakatira yung mga small species natin. Kumbaga, yan po yung kindergarten nila. So, pagka-graduate po nila ng K-12, yun na po yung graduation rite nila at huhulihin natin kakainin. Grabe, wag nang graduate. So, napapansin po natin yung mababang branch na bakawan, ito po yung mga bakawan na lalaki. So, careful po tayo. Nasa lagoon na tayo. Masarap maligo dito, no, ma'am? Yes, masarap talaga, sir. Maraming? Kasi fresh po yung ating mga water dyan. Inaalaw namin yung guys na bababa dito sir kasi maraming mga stonefish. Ano yung stonefish? Maapakan yung ito, poisonous kasi yun sir. Nalimutan natin ang ano natin. So, yung next itinerary po natin, yun po yung green caviar. Otherwise, tinatawag po yun ng lahat, lato po. Actually, Ay, isa lato. rin po yun sa mga sea grapes. So, yung caviar po natin, alam nyo po ba, mataas sa iodine yung ating caviar. So, bukod po ito sa iodine, nakakapag-prevent po ito ng goiter. So, mataas din po ito sa iodine. Yung sinasabi kong kanina po, nakakapag-prevent ng goiter. So, maliban po sa iodine, super taas din po ito sa antioxidant. Yes, yung ginagamit na anti-cancer. So, karamihan po ginagamit ito sa mga beauty cream, beauty product. So, lalong-lalo na po sa mga Koreana, ginagamit nila ito pagpakinis ng kutis at pangpabata. Yes, ma'am. Yan na talaga example. Yes, kasi Ang Pilipino hindi ginagamit. ginagamit din po, ma'am, pero hindi po dito talaga sa atin. Yes. Ito na ngayon. Karay lato. So, may mga lato din po tayo, pero ngayon parang hindi season po man ng ating lato, ma'am. Pero mayroon din po naman, parang hiwalay po sila. Opo. Medyo mainit kasi ngayon kaya namamatay. Oo, namamatay. Naapektuhan din sila ng mga climate change natin. Nakay mababaw lang man ang lato. So, yung last itinerary po natin, yung upside down non-stinging jellyfish.
So, dito po, makikita po natin yung jellyfish po natin. So, gusto ko lang po malaman nyo, yung jellyfish po natin, safe po ito hawakan. Oh. Yes. So, hawakan po natin. Yes, sir. Hindi sila mamamatay. Hindi po. So, after po natin mag-demo, pwede po kayo humawak. So, kung may napapansin po kayo na mga parang brown-brown na colors, sa baba, yan po yung upside-down non-stinging jellyfish. So, in the world, there are 5 to 7 species po yung jellyfish po natin. Isa na po yan dito sa atin. So, dito daw. So, meron daw napapansin po natin jellyfish yung na, ano, parang sa flower sa ibaba, Hindi- yan na po yung upside-down non-stinging jellyfish. hindi nag-sting na jellyfish. 5 lang daw yan sa mundo at yung isa nandito sa Pilipinas. Kinakain ba yan? So, sa ibang lugar, sir, kinakain po yan nila. Pero dito sa atin, sa Pilipinas, hindi. So, primary diet lang po yan ng mga, ano natin, yung mga sea turtle natin. Sila lang po yung kumakain dito. Dito Minsan kasi ulit po, pag high ma'am. tide, pumapasok po talaga yung mga sea turtle natin dito para kumain ng jellyfish natin. So, ito na po yung upside down non-stinging jellyfish po natin. So, tinatawag po siya upside down. Pag binibitawan po natin ito, talagang nag-upside down po siya pababa. So, nakikita po natin yung sa itaas, yan po yung mga tentacles niya. So, dyan po pumapasok yung mga plankton at algae na pagkain niya. So, nakikita po natin yung sa ibaba, flatted head with a sheeped bill po. So, napapansin po natin, yung jellyfish po natin sobrang lambot po. So, sensitibo talaga yung jellyfish po natin. So, kailangan lang po, tandaan natin dito yung PLC. Kailangan po yon ng ating jellyfish. Yes. So, kung maghawak po tayo sa jellyfish, kailangan naka-float lang po sa kamay natin. So, wag po natin yan parang gawang natin parang pancake kung gusto natin po baliktarin. So, ganito lang po, let it float, down and turn. Ganun lang po tayo maghawak or kung gusto natin baliktarin yung jellyfish po natin. So, kailangan naka-level water lang po tayo yung jellyfish po natin. Hindi pwedeng itaas. Hindi pwede iangat, sir. Para hindi rin po masakal yung ating jellyfish. So, before po tayo maghawak, kailangan lang po nakahugas yung kamay natin, ma'am, sir. Okay. Baka po may ginagamit tayo lotion or sunblock, baka masanay yung jellyfish po natin. Oh. So, may pagka-slimy lang po yung ating jellyfish. Di ba tayo tataob? Tataob, sir. Flat bottom boat yan. Wala pa kaming record na tumuob. Ah, talaga? Kayo, ma'am. Ngayon pa lang, sir. Ay, So, sa baba lang po tayo, sir. Ay, ma'am. okay. Kuya, parang hindi ko mahawakan. Oo. So, number 1 rule, ma'am, di pwedeng iangat. Number 2 rule, di pwedeng kausapin. Ah, ganon. Okay. Sasagot, sir. Grabe Kailangan naman. naka-float lang Grabe sa kamay. naman si Kuya yung joke niya. Okay. Ah, sige, sige. So, may picture ka? Pipicturean kita. Iurong kayo sa side, ma'am. Urong pa, ma'am. Urong pa, ma'am, sa Okay. side. Yan, tataob, ma'am. O, tinaob mo na. Teka. Sige, kahit Okay. tataob pa tayo, sir, Ay, nakaka- pwede Eh, yan. baliktad mo. Baliktad. Baliktad mo, hindi mo siya hawakan ng ano. Yun. Yan, yan. Mm-mm. Ay, ayaw man. Dito mo na ako ng picture. Okay. Let it flow, ma'am. Tapos down. Parang iti-turn nyo yung kamay nyo lang, ma'am. O, ganyan. Ah, gano'n. Okay. Tingin dito, ma'am. Tingin po dito, ma'am. Kumapot ta kuno siya, le. Sige, ma'am, hindi yan tataob, ma'am. Okay lang, ma'am. Bob, sige, ma'am, hindi. Okay lang yan, ma'am. I-float lang sa level water lang po tayo, ma'am. Normal lang talaga yung maggalaw. O, palit. Baliktad. Baliktad yan. Paano kayo baligtad? I-float lang sa tubig, ma'am. Ayaw na umalis. Okay. Init, no? May lalabasan tayong iba? Ah, nandun na tayo. Ito na. Ito na yung river. Ito na, nalapit lang. Ah, dito lang tayo galing.
Hindi sir, Di ba, sa kuya? kabila po tayo kanina. Diyan tayo pumasok kanina, di ba? Doon sa kabila sir. Doon sa kabila. Sabi ko nga sa kabila eh. Wala na po tayo activity, natapos na po natin yung activity. So, balik na po tayo sa community. So, pagbalik po natin doon sa community, kayo ma'am, balik na naman po doon sa beach area. Okay. Yes, ma'am. So, nagpapasalamat po kami sa pagpunta nyo dito. Yes. Salamat. Salamat ma'am sa pagpunta nyo po dito dahil hindi lang po kami yung natulungan nyo, pati na po sa community. Yes, ma'am. Sir. Kasi kung napapansin nyo po kanina, pagdating po ninyo na lang kanina doon sa community, maraming tao. Dahil yun po yung nagsisilbing hanap buhay nila yung pagpunta nyo po dito. Kung wala po kayo dito, wala rin po kami dito, ma'am, sir. Kasi nakasalalay po yung income namin sa inyo, mga tourist dito. Okay. Ano po yung grupo ninyo? Tao Pad- dito? Ano po sila? Mga Oo. tribo, sir? Sama Bangingi. Yes, sama Bangingi po yung tribes namin, sir. So actually po yung ginagamit namin language, Tausug po. Dahil doon po Tausug. kami nagkaintindihan sa Tausug. Iba rin yung salita ng sama Iba din, Bangingi. sir. Opo. So yung population namin po dyan, 200 plus lang po. Under of Santa Barbara po kami. Yes, so may mga eskwelahan din po dyan. Yung kinder hanggang grade 6 lang po. So pagka high school, doon na po sa community. Sa city na. Yes, ma'am. Yes, sir. Sama Bangingi. Andyan po yung sementeryo? Yung cemetery po namin doon sa likod, sir. Andyan pa? Malayo po, opo. Yes. Kuya, thank you ha. Tingnan may mga corals talaga yung yung sand. So Okay, ito napapansin yung niyo po, Sama sir, Bangingi. kaya nagpipink yung mga sand dito dahil dito po sa coral pipe namin. Ito. So nadudurog po siya kaya nagpipinkish yung sand namin dito. Dahil po dito. Opo. Kaya pala. May mga pink. Oh, may mga pink yan, ma'am. Naghahalo na po yan siya. Malaki rin pala yung lagoon, 300 180. 180 hectares. Malaki rin pala. Ganda. Ha? Wow, sabay kain. Yes. Wow. Kasi sa anti pwede kami presta kutsilyo? Wow naman. Grabe sa mga hindi handa. Sobra. Handa. Shell na palibot. Tapos, Libot-libot. sa English, pag tinatanong, kasi pag sa Chabacano, ang tawag doon chupakulo. Di ba? Ang sagwang pakinggan. Ang sagwang pakinggan. So, libot-libot. Pero pag tanungin niya sa English, ang alabar mag-serve, ang tawag dyan is kiss me quick. Bakit kiss me quick? Kasi pagkain sa kanya, ganito. Kiss me. Ganon. Ganon. Kaya kiss me quick. Pero ito, mahila na to. Yan siya. Nakapalibot. Buo. Opo. Nakapalibot kasi siya sa ano. Ito, sigurado talagang presko. Kaya dito yun sila hinuhuli. Dito na ninuhuli. Tadaan. Sarap. Ay. Ante, tama ba yung bangka? Naamoy mo ba? Tama ba? Yan na sir, unwind na. Grabe Sante. Kahit nakapikit daw siya, malaman niya, amoy-amoyin lang niya. Hindi kasi klaro sir. Ano pa yung mata ko makakita pa. Makakita pa.
Ito sir, malabo na. Ante. Dito na kami sir magpainit. Ay, bakit? Dito na lang kami, sanay naman kami sir. Sanay naman kami sa inyo. Sa init? Sumama kayo doon kasi dito sa labas may pamasahe yan. Grabe sa ante. Ay. Sino nagsabi na ano, may anak si Princess, mamamasahe yun? Wala. Ayan, pauwi na po tayo. Thank you so much. Mamaya, susundin ko po kayo. I'll just message you, Sir P. Dinner by the sea. Pwedeng medyo mas late konti, mga... Yeah. Kasi nandun si Sir Mike na mamaya. Opo. Bye-bye. Thank you. Bye. Ay, Oh, bye Princess. see ya. See you later. Yeah, mag-message lang ako. Bangina. May tubig ba tayo sa room? Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.